buhay na buhay pa rin ang Carlos Yulo Fever. Kaya sa puntong ito, live nating mga kapanaya mula sa Paris, France, ang ating kampiyon na nagka-back-to-back Olympic golds, si Carlos Yulo. Sinasamahan po siya ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino. Magandang gabi sa inyo dyan sa Paris, Carlos. Hello po, magandang gabi po. Umaga po dito. Ay, umaga pala dyan. Hello po. Sorry, magandang umaga sa inyo dyan. Pero siyempre, bago ang lahat, Yes po. Congratulations sa'yo. Kung masayang-masaya ngayon ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa iyong pagkakapanalo. Unang tanong ko, hindi naging madali Maraming salamat ang po. mga pinagdaanan mo, Carlos, no? Hindi naging madali yung mga bago ka nagka-gold. Isa riyan yung wala kang coach months bago ang competition. Ito ba yung naka-apekto sa preparasyon mo for the Olympics, Carlos? Meron po akong coach po, Filipino coach po, si Allen Aldrin Castañeda po. Siya po yung tumulong sa akin, gumawa ng mga plano po sa pagdating sa trainings and mga competitions po and mga training camps po. So yeah, nahirapan po kami sa facilities and syempre sa pag-adjust po kasi may former coach po ako from Japan. And yeah, nahirapan kami. Normal naman po yun sa lahat ng mga atleta na nahihirapan. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila and pinick up po namin yun. So grateful po talaga na nakamit po namin yung gold medal ng kasama ko siya at di niya po ako sinukuhan. Sobrang thank you po talaga sa kanya. Talaga, lumalabas ang attitude mo, bata, napakagaling, ha? Pero dumating din sa puntong, hindi ba nakikitraining ka sa iba't ibang bansa? Yung ganon, paano nangyari yun? Meron bang Yes, mga po. dapat pasalamatan, Carlos? Of course po. Si Ma'am Cynthia po siya po yung nilapitan ko para sa mga training camps na yon. Syempre sa POC po si Mr. Bambol na palaging nandiyan. Syempre MVP SF po na sinusuportahan kami sa pag-training camps ko po. Actually yung mga coaches din po sa Korea. Thank you so much sa mainit na pagtanggap nyo kay Coach Ben sa UK. Grabe po yung naging relationship namin sa kanila. Parang maging isang team na lang kami ngayon. So, sobrang masaya din po ako na nabigay po sa akin yung ganung pagkakataon and mga experiences po. Speaking of pasasalamat, Carlos, isa sa naging support system mo, yung girlfriend mo, si Chloe. Para sa'yo, gaano kalaki? Ano yung ambag Yes, ni Chloe na talagang pinaka-importante sa Carlos Yulo ngayon? Yes po, naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. May times talaga na nahihirapan kami at really grateful na hindi niya ako sinukuhan, hindi kami sumuko sa pangarap namin dalawa. At yeah, right now, sobrang thankful po ako sa kanya. Sobrang thankful po ako kay God na pinakilala ako sa kanya. Grabe po yung support na natanggap ko at yung tiwala and yung pagmamahal po na binigay niya sa akin po. Carlos, after mo manalo ng double gold sa Olympics, ayan na, umulan na at umuulan pa ng biyaya. Meron ka ng kondo, 36 million peso daw yun. Naku, may lupa, milyong pisong pabuya. Naisip mo na ba kung anong gagawin mo dyan sa biyayang yan? May plano bang magnegosyo? Paano, Carlos? Sa ganyang question po ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. So, okay naman po lahat. Talagang handang-handa ka, ha? Kayong dalawa ni Chloe bilang mag-partner. Anong mga plano nyo ngayong taon?
Yes po, ganun po. Focus po kami sa personal life po namin and yeah, mag-celebrate po. Grabe yung pinagpaguran, pinaghirapan po namin. It's time to celebrate po and look back. And syempre sa gymnastics career po, mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. So, I have to really look things na po yung mga gagawin ko for the next year po. Siyempre, hindi na bago sa isang Carlos Yulo yung makaginto, ano ha? Pero siyempre, iba itong double Olympic golds eh. Ano bang pakiramdam na, dati, batang nangangarap ka lang. Ngayon, sus Mario, ang taas na nang naabot mo. Ano bang pakiramdam niya? Alam mo ba na talagang sobrang mataas nang naabot mo, Carlos? Naaarok mo na ba yan ngayon? Yung kinalalagyan mo? 4 na araw na nga po yung nakakalipas, hindi pa rin po talaga nagsisinkin sa akin na naka-gold po ako. And 2 pa po, sobrang pasasalamat po talaga. Di ko rin po ito magagawa nang ako lang mag-isa. Maraming taong tumulong po sa akin, kaya maraming salamat po talaga sa President ng GAP, si Ma'am Cynthia, PSC, POC po, grabe. MBPSF, grabe yung mga support ang binigay nila sa amin. Sa training camps po na pinrovide sa amin ni Mr. Bumble, grabe. Sobrang laking tulong nun and challenging po yun para sa aming lahat. And mas naka-adapt kami dito sa Paris. Yeah, parang naging normal na lang po yung Olympics nung nandito na kami. Mas na-less na po yung stress po para sa amin. At nakatulong po talaga ng sobrang laki po yung pag-adjust sa araw pa lang, sobrang laking tulong na para sa mga atleta. And dahil nga po nag-training camp kami dito, sobrang napadali na po nung pagdating namin sa Olympic Village. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po talaga sa amin. Pero ito na ba, Carlos, ito na ba yung ultimate goal mo sa iyong Olympic o sa iyong gymnastics career? O may gusto ka pang abutin? At anong reward ang gusto mo ibigay mo sa sarili mo ngayong nakadalawang ginto ka na? Eto na po yun, no? Yung ultimate goal po. No? Grabe. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Really grateful po talaga na hindi ako sumuko. Grabe. May mga next pa po. Hindi pa po ako magtitigil. Siyempre, gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028 po sa LA. And I'll do my best po sa lahat po ng mga trainings po at mga magiging challenges ko pa po next. Carlos, ano ang plano mo sa pagpunta mo sa Los Angeles sa 2028, no? At yung mga kapatid mo, meron bang balak din na sumunod sa yapak mo? Yes po, yung 2 ko pong kapatid. Really rooting for them po talaga na sana maging safe sila at makamit din po nila yung kagaya ng pinapangarap ko po. Pinagdadasal ko na nasa mabuti po silang kalagayan. At syempre, safe talaga and healthy. Ako po, handa po ako magbigay ng mga advices sa pagdating sa practice. Tuloy lang po nila yung pangarap nila, huwag nila sukuan. Darating po talaga yung para sa atin. At doon po talaga ako naniniwala sa pinagdaanan ko na to. Ayun yung pinangahawakan ko po na darating yung para sa akin. Maghintay lang ako at maging grateful sa mga panalo ng iba at panalo ko. At Carlos, panghuli na, humingi ng tawad ang iyong inang si Angelica sa isang press con. Napanood mo na ba ito? At would you like to give a reaction to it, Carlos? Ako naman po, matagal ko na pong napatawad yung parent ko po. Sa akin lang po, personal na rin po namin itong problem. Ayoko na rin po masyadong itong pag-usapan. At nandito po tayo ngayon sa Olympics. Gusto ko pong i-celebrate natin yung mga
pinaghirapan po ng atleta at yung mga nakamit ng atleta. Kaya sobrang proud po ako sa mga atletang Pilipino na pinaglaban po yung Pilipinas. Grabe po, nakakaiyak po yung mga performances nila. Alam ko may mga mga natalo tayo yung sa ibang atleta, pero sobrang proud po ako sa kanila sa dedication, effort, and yung pag-show up po nila sa araw na yun. Kaya nasa inyo ang suporta ko, lahat kayo, mahal na mahal ko kayo, nagawa natin yung trabaho natin at magsalamat tayo sa taas na nandito tayo, binigyan tayo ng ganitong talento at nakakapag-inspira tayo ng mga kabataan at buong Pilipinas. Yun po, maraming salamat po. Mabuhay ka, Carlos Yulo. Maraming salamat sa iyong oras. Proud kami sa iyo. Ingat and enjoy Paris.